Hi guys, good morning. So, D-Day na natin dito sa Chiang Mai. D-Day na para umuwi, para bumalik na sa Pilipinas. Ito na yung part na nakakalungkot, yung tapos na yung bakasyon mo. Grabe, ang bilis ng panahon, no? Parang nung isang araw lang, kakadating ko lang dito sa Chiang Mai. Ngayon, uwian na. Don't worry guys, babalik at babalik pa rin talaga tayo dito sa Chiang Mai. Kasi marami pa tayong hindi nagagawa. Marami pa tayong hindi napupuntahan. Marami pa tayong mga activities na hindi nagawa. So, babalik at babalik pa rin talaga tayo dito. Sa mga nakapunta ng Chiang Mai dyan guys, comment nyo naman kung, kung sa mga napuntahan ko, may mga hindi ba ako nagawa, like yung mga na-experience din yung mga nagawa ko, pero ako may kulang akong hindi nagawa. Comment nyo guys para at least meron akong idea. And of course, yung mga magbabasa ng comment, 'di ba? Yung mga hindi pa nakakapunta ng Chiang Mai, magkakaroon sila ng bagong idea or meron silang pwedeng isingit na idea kapag nandito sila sa Chiang Mai. So ayun, tulungan lang guys, tulungan. Pero okay pa din. Thank you pa din, 'di ba? Thank you pa din Chiang Mai kasi kahit papano marami tayong nagawang activities, marami tayong madami tayong Adam Ventures na nagawa dito sa Chiang Mai. So, thank you pa din Chiang Mai. And kahit papano marami tayong memories na bitbit, 'di ba? Marami tayong memories na nagawa dito. And sa akin pinaka-special talaga yung kahapon, guys, Lantern Festival. Grabe, the best yun, pinaka the best yun. Sa lahat ng travel ko so far, yun yung nagkaroon akong hangover hanggang pag-uwi ko. Hanggang pag-uwi ko, guys. Bit ko yung saya. Kaya yun yung hindi ko makakalimutan dito sa Chiang Mai experience natin. So meron pa akong oras, guys, bago yung flight ko. So naisip ko maghanap na lang ng isang shop or isang store kung saan tayo pwede bumili ng mga pasalubong. Then nagtanong-tanong ako sa mga locals, and mostly na suggestion nila Warorot Market. So Warorot Market. So halos lahat guys, yun yung sinasuggest kasi parang nandun daw yung mga local market, and halos lahat ng turista dun talaga nagpupuntahan para bumili ng mga pasalubong. So ayun, puntahan natin kahit saglit lang para at least makita natin kung ano yung itsura doon. And if ever pupunta kayo dito sa Chiang Mai, then gusto niyo bumili ng mga pasalubong, pwede niyo i-consider yung Warorot Market. So guys, nandito na tayo sa Warorot Market. Yun, Warorot. Pag binasa mo siya guys is Warorot, pero pag yung tamang pagbigkas daw is Warorot. Sabi nung Grab driver kanina. Yung Warorot Market, para siyang, yung itsura niya dito, para siyang baklaran style natin dyan sa Pilipinas. Iba't iba yung tinda, more on palengke talaga siya. May mga damit, pagkain, may bentahan pa nga ng gold kanina, may gold store dun. Ikot-ikot na lang muna tayo dito sa Warorot Market. Pero ang hinahanap ko muna guys, kainan. Naalala ko guys, hindi pa ako kumakain simula kagabi. Kasi yung kain ko sa event kahapon, sa Lantern Festival, snack lang. Sobrang snack lang talaga. Kasi nga, di ba, takot akong kumain doon ng madami. Kasi nga, baka abutan ako ng na ma-CR. Ngayon, naalala ko bigla, hindi pa ako kumakain. Kaya maghahanap muna ako ng kainan siguro bago ako mag-ikot-ikot. Pero ito yung itsura niya guys ha. Literal na market talaga siya. Bago tayo maghanap ng kainan natin, pakita ko lang yung itsura talaga dito. So ayan, yan yung mga tinda. Nandito kasi ako sa sa mga pagkain area. Uy, ito yung masarap. Ang sarap nito, guys. Ang sarap nito. So eto guys ha, ito. Biscuit siya na ang palaman, pineapple jam daw, pineapple jam. Tinanong ko yung spa last time kung saan ako pwede bumili ng ganun. Kasi nung kinain ko yun, nasarapan talaga ako. Masarap to guys, promise, masarap. Bibili ako nito mamaya. Pero, yun muna, maghanap muna ako
ng kakainan. So, ayan. Mamaya mag-ikot tayo. So, ayan. Mga pwede nyong bilhin dito na mga pagkaing pampasalubong. So, merong kainan dito guys. Pero parang karinderya style lang siya. Check natin anong pagkain. Pwede na siguro, no? Crispy pata. I mean, pata team. Pata team. Stewed pork with rice. Stewed pork leg. Sausage. Mga ulam. Ang hirap ng maselan ang tiyan, guys. Guys, ang hirap na maselan ang tiyan. Hindi mo alam kung ano yung kakainin mo. Try ko nga lumabas kasi wala akong napili dun eh. Sana nagigets ako ng iba yung mga masaselan din yung tiyan. Sana nagigets niyo ako na ang hirap kumain sa tabi-tabi, mga ganun. Pero hindi ko ano guys ha, hindi ko sinasabing madumi yung pagkain nila. Sadyang nag-iingat lang ako kasi nga flight ko na. Ayan, mga damit dito sa labas na area. So, nagugutom na. So, malaki yung area ng Walolot Market guys ha. Meron dito sa kabilang side, then meron pa din dun sa kabilang side. Ayan. Dun sa kabilang side. Ayan, meron din sa kabilang side. Pero yung kabila guys, yung kabila medyo maliit na section lang yun. Mas malaki yung nandito sa kanang side. Kapag nakaharap kayo sa Walolot Market, yung kanang side, yun yung mas malaking area. Dun sa left side, medyo maliit lang siya. Konti lang yung mga binibenta. Pero wala akong nakikita dito na ano na mga inhaler. Wala akong makitang mga bentang inhaler kasi yun yung Hello. 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 So Land of Smile talaga, no? Thailand. Nakakatawa. So, Land of Smile, Thailand. Nakita nyo naman kanina. Ay, ang sarap ng mangga. อันนี้เป็นแบบที่มาเพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยเนาะอ๋อวันนี้มีเนาะ Sarap mangga, guys. Sarap mangga. Manggang hilaw, mga ganun. Ay, manggang kalabaw. Sarap. Uy, nasan na ako? Wala pa rin ako makitang kainan. Hiling ko doon. Tawid tayo. So, yung panahon dito guys, kitang-kita naman. Mainit na. Hindi na maulan yung panahon dito. Mainit na. Bumabakat na yung init sa balat. Pero okay na din kasi, di ba? Ito yung wini-wish natin nung nakaraan na sana maganda yung panahon. Kahit mainit na lang, wag lang maulan para at least nakakagala ng maayos. Ayan na, binigay na sa atin. Mainit na yung panahon. Guys, ang lala, wala talagang kainan. So, pagpupunta kayo ng ng Walolot Market, make sure na busog kayo. Busog kayo. Or kung kaya nyo naman kumain dun sa may sa yung kanina sa loob, pwede naman. Pero yung sa labas guys, sa area,
Walang kainan dito. Medyo napapalayo na yung lakad ko ah. So, yung Walnut Market guys, parang located siya sa Chinatown dito sa Chiang Mai. Kasi ito yung ano eh. Ito yung parang pinaka-entrance. Ayan, yan. Pero, di ba ang Chinatown maraming kainan din? Sila wala talaga, wala akong makita. Kahit sa kabilang side, kahit naglakad na ako papunta doon, wala. Siguro 7-Eleven na lang, mag-snack na lang ako 7-Eleven. Ito may inhaler sila dito. Sa parang isang pharmacy siya. Kalimutan ko yung pangalan. So dito merong inhaler, 6 for 100 baht. Pwede na to. 6 for 150. 6 for 120. So parang ito yung nakikita kong maganda. Pero yung lagi kong binibili. Uy, ang laki naman nito. Yung lagi kong binibili guys, ito. Itong black. Parang gusto ko to. Ito. Tumbler. Tumbler. Tumbler siya, tumbler. Kaso hindi kasya sa maleta ko. Gusto ko to. Gusto ko, oh. Tingnan niyo guys. Ang laki. Ang ganda. So labas tayo guys sa arko ng Chinatown. Yung kaninang sabi kong entrance. Ayan, yung entrance ko. Sabi meron daw banda doon na kainan and famous noodles daw yun. Or famous noodle house daw yun. Yung tinuro nilang kainan. Ito. Uy, Michelin. Guys, yung tinuro nung sa pharmacy. Kaya pala sabi nila famous noodle house. Tingnan niyo. Michelin sila, Michelin. Ayun guys, mukhang naging worth it pa yung paglalakad tsaka yung paglalakad natin ng malayo tsaka yung paghanap natin kung saan tayo kakain. Kasi napadpad tayo sa isang Michelin na kainan, di ba? Parang first time ko makakain ng Michelin na nasa outside. First time ko nakakain ng Michelin yung nasa Bangkok ako, yung nasa MBK Mall tayo guys. Then pangalawang Michelin ko dito sa Chiang Mai, and ito yung sa outside, yung parang ano siya, yung parang karinderya style siya, pero Michelin talaga. Tingnan niyo yung place. So ganyan lang siya guys. Ito lang yung place. Ito lang yung place guys, pero ang daming kumakain kasi nga Michelin siya. So tinanong ko kung ano yung bestseller na lang nila kasi wala naman akong idea kung ano yung kakainin ko dito. So nag-suggest sila na yung pinaka bestseller is yung Yong Tau Pau noodles. Yung Tau Pau noodles. Ayan. So ang pangalan pala ng kainan guys is Tana Ocha. So Tana Ocha yung pangalan guys nitong kainan dito. Then pagka-order ko guys, parang wala pang 1 minute na serve na agad. Eto na siya. Ayan na siya agad. Ayan na. Kain na tayo. So, ang itsura ng in-order ko guys, ito. Meron siyang squid na maliit lang naman. Squid. Yung noodles niya. Then, mga pork balls. Mga pork balls daw to. Then, gulay. Then, yung pinili kong noodles, yung pinaka-famous daw, yung flat noodles na medyo mataba. So, try na natin. Ang nakalimutan ko sabihin na less spicy. Sana hindi maanghang. Tikman natin. Yun nga, maanghang.
Mangang pero tolerable naman. Guys, yung lasa na ito, same din dun sa Michelin na kinainan ko sa MBK Mall. Mas manamis-namis lang yung nandun. Pero, almost similar naman sila. So, ganun yata pag mga Michelin, no? Parang masasarap talaga. Kasi ang daming nagpupuntahan na tao, eh. That's it na. Kain na tayo, guys. Kain na. Gutom na ako talaga. And, kailangan ko din magmadali na. Kain, guys. Lunch na kayo. Lunch. Kain na, guys. That's it na. Ang sarap. Siguro para sa noodles, mas preferred ko na lang yung ano. Mas preferred ko yung mga egg noodles, mga ganun. Hindi itong matataba. Ito. Hindi yung mga ganito. Mas gusto ko yung mga tin noodles. Pero masarap siya, guys. Lakad lang ulit tayo, guys, papunta sa Walulot Market. Ang init na, grabe. Yung location, guys, nung kainan kong famous noodle house, yung Michelin store. Pag nakita nyo yung, eto guys, pag nakita nyo yung arko na parang Chinatown, yung entrance ng Chinatown, harap kayo sa ano, pag nakaharap kayo sa arko, kaliwa. Eto, kaliwa. Then, dire-diretso lang kayo sa street na to. Makikita nyo yung shop na hindi ko alam kung kitang-kita pa guys ha, pero ayun siya, nandun. Nandiyan siya sa area na yan. Ang pangalan ng Michelin store or Michelin shop, Tana Ocha. Tana Ocha Famous Noodle House. So yun yung pangalan niya. So if ever guys na nandito kayo sa Chiang Mai, then pupunta kayo ng Walulot Market, pwede nyo na rin kainan yung Michelin Noodle House na nandito lang sa area naman. Para at least matry nyo na din. So lakad tayo ulit. Woo! So yun guys, nakabalik na tayo sa Walulot Market. Try na natin mag-ikot-ikot para at least makabili na rin tayo ng pasalubong. So dito pa lang sa labas guys, makikita nyo na yung mga damit area. Yan, puro damit yan, puro damit. Sa likod ko, and itong sarapan. Yan, meron naman yung, so meron nga din dito yung mga famous na elephant pants. So, yung mga elephant pants na 100 baht. So 100 baht yung price ng ito 100 baht yung price ng ng elephant pants guys. Then meron ako nakita pharmacy siya. Though wala siyang English name. Ayan, merong mga inhaler. Ito. How much? 170. 170. 120. 120. 120. How about this one? 140. 140? Okay. Bibili na ba ako? Dito rin yata ako lalabas mamaya. Mamaya ako na bibilhin guys kasi dadaan din naman ako dun mamaya. Cute no? Pero pag nakita nilang may hawak ng camera, ngingitian ka talaga nila. Mag-withdraw muna ako ng cash guys kasi hindi naabot yung cash ko yata. Parang paubos na rin yun, and kung medyo madami-dami yung bibilhin ko, baka kulangin na ako ng cash. Gagamitin ko din naman sa airport yung iba kasi bibili ako ng mango sticky rice. Withdraw tayo gamit ang GCash Visa card. So sobrang useful ng GCash card guys. International siya.
Actually, ito rin yung ginamit ko last time sa Hong Kong tsaka sa Taiwan. GCash card lang talaga. Kasi mababa yung convert rate nila. So, insert nyo lang yung card nyo, guys. Then, cash withdrawal. Cash withdrawal. Magkano kaya? I mean, magkano kaya i-withdrawin ko? Pin lang tayo. Pin lang. Wait. Pin lang. Pin, then enter. Change language. Ito. Change language yun lang kasi naka-tie siya. English. Cash withdrawal. Siguro ano? 1,000, 2,000. Okay, 2,000 baht. Ito, 2,000 baht. Kasi hindi ko naman na kailangan ng sobrang laking pera, guys. So, ang fee niya, guys, ang fee niya is 250 baht. So, ganun lang, guys. Ganun lang mag-withdraw using GCash card. So, nakapag-withdraw na tayo, guys, using our GCash card. So, ang charge niya is 250 baht. And, halos lahat naman ganun, 250 baht. Pero yung ibang bank, guys, so, better na i-check nyo muna bago kayo magpindot ng confirm sa pag-withdraw. Kasi yung iba mas mataas sa 250. Kaya, i-check nyo pa rin palagi. So, nandito na ulit tayo sa bilihan ng pasalubong and try na natin bumili ng kung ano man yung pwedeng bilhin. Ako, gusto ko yung pineapple biscuit. Dahil sa labas ko na siguro bibilhin yung inhaler. Madami kayong pwedeng bilhin dito, guys, like mga dried mangoes, chicharon. Meron din silang mga spices yata. Meron mga spices and yung mga dried fruits, mga ganon. Tsaka yung mga rice cracker nila. Ito. Yan, mga rice cracker nila. Okay. Is this rice cracker? Rice cracker? Okay. Pero bibili din ako nito mamaya. Ay, mga candy, guys. Ay, mga candy. Merong durian. Merong pandan. Ay, sorry. Ayan, guys. Mga candy. Merong durian. Merong pandan. And meron din mix. Tas coconut. Parang maganda. Okay din to. Mixed flavor. So, kuha ko siguro nito mamaya. Meron sila dito mga dried squid. Dried squid spicy, original, mga ganyan. Durian. Ito yung mga nakikita ko sa TikTok to eh. Ito, yung mga dried vegetables. Meron din mga peanuts or cashew. Ano ba yan? Hindi ko makita, guys, yung yung pinagtanungan ko ng pineapple. Ito pala. Kaso maliit lang to. 35. Ito siya, guys. May pa-free taste. Ayan. Ito siya, guys. Yung sinasabi kong masarap na biscuit. What's this? Coconut candy. Coconut candy. Ano ba? Ang sarap. Sige na nga. Pina-pre-taste niya ako, edi dito na ako bibili. 3 for 100?
Okay, 3 for 100. Bilis ka usap. 3 for 100. Hindi na ako tumawad guys kasi 3 for 100 na nga. And gusto ko talaga yan, yung biscuit na yan. So, siguro sa akin yung dalawa. Then pampasalubong yung isa. Thank you. So, nakabili na ako ng pineapple biscuit. Next, parang yung crackers. Maganda rin yung crackers. Yung rice cracker. Yun naman pampasalubong. And yung candy. Ito yung candy kanina. How much for this? 100? So, ayan siya guys. Sa mga gusto din matikman yung candy nila, ito is coconut, coffee, pandan, durian, and this one? Same with pandan. Same with pandan. This one is sesame. And etong pula guys, strawberry. So sige, bili na ako ng isa. Ito pampasalubong lang talaga. Hindi na ako tumatawad guys, nahiya ako. Nahiya ako tumawad. Okay na yun. Thank you. Siguro rice, ano na lang? Rice crackers. Nakita ko dito yung sabi ko gusto ko sa 7-Eleven. Yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan, yung octopus snack. Eto. Yan. Bento, 100 baht. Sabi ko konti lang yung bibilhin ko guys. Konti yan, konti. Okay na din ako sa pagkain guys. Then dito naman sa bandang pag lumakad kayo ng konti, ito mga bag na siya. Ayan, mga bag and mga damit na ulit. Yun, sa kabilang side ng puro pagkain guys, more on puro damit na. Ayan, more on damit na siya and mga tela. May mga bentahan din dito ng tela. Ayan. So technically, market talaga siya. Kaya pala famous market to, Wallerot Market, kasi dito nga talaga dito nagpupuntahan yung ibang turista para bumili ng mga pampasalubong nila. So bibili lang ako ng elephant short guys para sa mga ate ko. Ito. Yan, may mga elephant short dito, 79 lang. Then yung mga elephant pants nila, 100 naman ito. Yan, 100 for the elephant pants, and sa short 79. Pero binibigay naman nila ng 75 guys, tawaran nyo na lang. Parang kailangan ko nang magmadali kasi anong oras na. Originally plan guys, konti lang talaga yung bibilhin ko. Like mga tigi isang piraso lang, isang balot lang. Anong nangyari? yung winidraw natin guys na na 2,000 baht. Paubos na. Kaya mahirap guys pag ang dami mong nakikita ang dami mong gustong bilhin. Yung parang dapat ito lang yung budget. Lumalagpas eh. Sino relate guys yung iba budget nyo na kunwari 1,000 lang yung 1,000 baht lang yung gagastosin pang pasalubong or pambili ng mga pasalubong. Tapos biglang nagiging 3,000, magiging 4,000. Sino guilty sa inyo dyan guys? Alam ko hindi lang ako nag-iisa. Alam ko madami tayong ganun. Yung lumalagpas talaga yung budget. Yung sinasabing konti lang bibilhin pero paglabas mo ng market, wala na. Ang dami mong plastic na bitbit. Ang tagal naman ni ate. Kumukuha lang naman siya ng
ng sizes. So, hinihintay ko na lang yung tindera dito guys para at least makaalis na ako. Bibili na lang ako ng inhaler. Then, babalik na ako ng hotel. Ang tagal ni ate. Ang dami nang tumitingin sa paninda niya. Sige, dito muna ako sa loob. Pag may nagtanong, ako na muna sasagot. Aray. Titingnan tuloy ako. Tinitingnan nila ako kung magsasabi ba ako ng price. No, no. Kasi guys, nasa loob ako ng store. Kala mo tindero talaga. Grabe, ang tagal ni ate. Mga 10 minutes na, guys. 10 minutes na siyang nawawala. Ay, buntis kasi. Wala pa rin si ate, guys. Sino nyo? Sobrang dami ng tao. Bahala na siya. Lumakad na ako. You have many customers. Kailangan ko na din magmadali. Sabi ko sasaglit lang ako. Napatagal pa. So hanapin ko lang yung pharmacy kanina guys na nakita ko. Yung pinagbilhan ko, ay yung napasukan ko kanina. Kasi meron siyang inhaler doon na medyo mura siya. Compared dun sa unang store na or unang pharmacy na napasukan ko. Nandito na ako sa pharmacy na sinasabi ko and ayan, meron silang mga ganyang inhaler which is yung black, yung lagi kong binibili, and itong peppermint field na lagi ko nakikita sa online. Ayun. Bili na tayo para makauwi na tayo. Guys, nakita nyo gaano katagal? Nakita nyo gaano katagal yung nakatenga yung camera? Ganon katagal ko naiwan yung camera ko dun sa pharmacy na pinagbilhan ko ng inhaler. Buti na lang wala pang nag-a-accept na Grab. Sabi ko, nasaan yung camera ko? Wala akong hawak. Parang bigla ko naisip, wala akong hawak na camera. Tapos bigla ko naalala na nilapag ko nga pala dun sa sa pharmacy. Ayoko na ulitin. Hindi na ako maglalapag ng gamit sa kahit saan. Shit, buti na lang buti na lang wala pang pumapasok. Plus, buti na lang wala pang nag-a-accept na Grab. Kasi kung may nag-accept na Grab na, mahihirapan na ako bumalik. Shit, kinabahan ako. So, update tayo later guys. Magbubuk lang ako ng Grab ko, okay? Honey plum tea guys. 0 sugar. Huwag nyong order. Kung order man kayo niyan, make sure nyo na matamis. Kasi yung sa akin, pure na maasim.
Pure maasim, pure maalat. So, hindi ko maintindihan yung lasa. Hi guys, so nandito na tayo sa airport and waiting na lang tayo sa boarding natin. I think guys, mahaba-haba na rin yung videos from ano natin, Waro Road Market. So kailangan ko nang i-end tong video. And gusto ko lang pong magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa Bangkok and Chiang Mai trip ko. Maraming salamat guys. So see you sa next vlog ko guys ha. So please comment, like, and subscribe guys. Please. Thank you guys. Thank you sa pagsama sa akin. Bye bye. See you sa susunod nating Adam Ventures. Bye bye guys.